So ayun na nga ang ating lesson ngayong araw na ito. Ang pagsabi ng thank you at ang pagsabi ng sorry. So para sa inyo, ano nga ba ang kahulugan ng salitang sorry at thank you? Siguro para sa akin ang salitang thank you, binibigay lamang yun sa mga taong karapat-dapat sabihan. Like, tinuturing ko kasi na salitang thank you ay isang parang sacred word na hindi ginagawang biro. Like, for example, ibibigay mo ito sa tao o sasabihin mo ito sa taong hindi naman karapat-dapat. So, siguro ang salitang thank you, may tuturing ko siyang salitang hindi binibiro. Sabi ko nga, like pag sinabing thank you, meaning to say, nagte-thank you ka sa isang bagay. Alam niyo ba, tawag dito, merong mga scenario like, basta, meron din akong ugali kasi na kapag halimbawa meron akong ginawa at magte-thank you sa akin, ma-accept ko. Pero kung halimbawa nag-thank you sa iba tapos hindi ako sinabihan, like ganun, ihinto ko ang ginagawa ko. Like, di ba? Hindi naman natin siguro sinasabi ang salitang thank you na biro lang. Like, for example, paglalaroan lang natin ang salitang to, hindi naman natin pwedeng gawin yun. Maraming mga senaryo ang kailangan. Sa bagay, sa ethics nga, meron na sinasabing white lies tsaka black lies. Pero para sa akin kasi ang salitang thank you, para siyang sacred. I consider that as a sacred. Since hindi naman natin to pwedeng sabihin halimbawa sa'yo, wala ka namang ginagawa. Tapos magte-thank you ka, bibigyan ka ng parang papuri. Hindi naman siguro pwedeng ganun. At nakakahiya din sa totoong tao na karapat-dapat makatanggap ng thank you. Diba? Napakaraming senaryo ang ganyan. Bakit ba yan ang tanong sa lesson na ito? Ano ba tong lesson natin? Oo nga pala. Philosophy nga pala ito. Hi. Napakalaking kalokohan naman na kung halimbawang pasalamatan ka nang wala kang ginagawa, di ba? Ang pagpapasalamat kasi parang isa siyang sabihin na nating appreciation. Siyempre, alangan naman biro-biro lang, di ba? Hindi naman natin pwedeng gawin na halimbawa, gawing biro ang salitang to tapos gagamitin lang sa, alam yun na. Napakahusay. Ano naman ang masasabi mo sa salitang sorry? Ano ang opinion mo dito? Siguro para sa iba, ang pagsabi ng sorry ay isang pagiging humble. Pero para sa akin, hindi. Ang pagsabi ng sorry, para lang siyang thank you. Kapag sinabihan mo ang isang tao ng sorry, ibig sabihin, deserve niya talagang makatanggap ng sorry. May mga pagkakataon na tinatanggap ang salitang sorry at may pagkakataon din na hindi. Kasi meron namang mga bagay ang hindi na may babalik. Para saan ba ang salitang sorry? Pero meron din namang pagkakataon like halimbawa na nabangga ka, sabihan ka ng sorry, syempre. O kaya yung sorry, tao lang, yung mga ganun na salita. Pero may mga bagay kasi na nangyari na o yung nakalipas na, hindi naman natin siguro pwedeng banggitin ang salitang sorry kapag ganun. Isang malaking kalokohan naman na. Pero paminsan ginagamit na lang yan pampalubang loob. Like halimbawa, okay lang gumawa ng masama, pwede naman mag-sorry. Yung mga ganung term. Siguro, malabo para sa iba. Pero ang salitang sorry, hindi rin siya basta-basta binibitawan. May mga tao kasi na hindi deserve makatanggap ng sorry. So may sa ibang mga senaryo, like, di ba? Sabi naman nila pag nakagawa ka ng masama, mag-sorry ka. At ikaw bilang tao, kung ang Diyos nga daw nagpapatawad. So yun na nga ginagawa lang siyang rason ng ibang tao. Kasi pwede naman mag-sorry. Ibig sabihin, pwede magkamali ng paulit-ulit. Di ba? Yung iba kasi, nangyari na, sorry. Nangyari ulit, sorry. Kumbaga ginagawang biro na lang salitang sorry. Di ba? Parang sinasabi na lang na, okay lang gumawa ng hindi okay lang makasakit ang damdamin. Kasi pwede naman mag-sorry. Di ba may mga ganong senaryo? At gabi na naman, ano na naman kaya ang pwedeng gawin? Hi, grabe talaga yung lesson kanina. Naiisip ko kung okay ba yung mga naisagot ko sa aming talakayan. Sa bagay, tama nga naman. Kung bakit ba kasi ganun ba ang topic? Hi, grabe na talaga.
Pero tama naman ang sinabi ko, di ba? Ang salitang thank you, hindi naman basta-basta binibitawan lang. Hindi naman ito basta-basta ginagawang biro lang na salita. Bakit? Di ba? Ang salitang ito parang sagrado. Binabanggit lang ito sa mga taong karapat dapat pagsabihan. Kumbaga, appreciation. Bakit magkakaroon ng isang appreciation ng isang tao kung hindi naman deserving? Diba? Wala namang masama sa sinabi ko. Naisip ko lamang, may nangyayari nga bang ganun sa totoong buhay? Yung pagpapasalamatan mo ang isang tao, pero hindi naman siya dapat ang makatanggap ng pasasalamat. Hindi ko alam kung nangyayari ba yun sa totoo. Pero yun lang naman kasi ang nasa talakayan. So sinagot ko lang naman. Ay, wala naman sigurong masama sa pagsagot ko na yun. Dagdag mo pa yung pagsabi ng salitang sorry. Oo nga naman. Bakit ka nga naman? Marami kasing variation ng pagsasabi ng salitang sorry. Meron yung magsasorry ka kasi nakagawa ka ng mali. Meron din yung tatanggap ka ng sorry. Pero may sorry din kasi na nauulit-ulit lang. Yung tipong ginagawa lang nila itong dahilan. Yung tipong okay lang gawin to. Okay lang. Kasi isang segundo lang naman pwede naman mag-sorry. Hanggang sa naulit na lang naulit. Ulit, sorry. Ulit, sorry. So parang ginagawa na lang siyang laro porket pwede naman mag-sorry. Hi, andito na naman sa school. Ano pa kayang tatalakayin namin bukod sa paghingi ng tawad? Tungkol sa paghingi ng tawad. Magtanggap ng thank you. Hi. Alam niyo ba kasi kapag opinion ko lang to, kapag sinasagrado nyo ang salitang thank you at sorry, like binabanggit nyo lang ang salitang thank you sa taong karapat-dapat, nagsasorry lang kayo sa taong karapat-dapat din. Sabi nila yun daw ang pure love kasi wala daw halong kalokohan. Hindi ko alam. Napakalalim ng salitang ito. Napakalalim din lamang ng lesson na ito. Hindi ko rin alam kung tama ba to? Pero, oo nga naman, di ba? Yung dalawang salita na yun, hindi naman yung pinaglalaroan na basta-basta mo nang binabanggit. As a joke. Maliban na lang kung acting. Hay. Yung mga salita kasi na yun, yun yung parang sacred eh. Yung hindi mo pwede loko-lokohin. Like, sasabihin ko to kasi trip ko. Hindi naman ganun. Like, magsasorry ka ng joke-joke lang. Hindi naman siguro. Maliban na lang kung acting. Ay, ang tagal lang pumasok ng professor. Magsisimula na ang class. Gabi na naman pala. Kakatapos lang kasi kayo na isang buong araw galing sa eskwela. Ay, ano pa kaya? Bukod sa pa-intense ng mga tanong during discussion. O diba? Napapa-during discussion na ako. Ay, wala na akong energy ngayong araw na to. Naubos na. Naubos na naman ng isang buong araw. Ay, tinatamad na rin ako magbukas ng laptop. Gusto ko sanang manood na naman ng K-drama. Ay, ano pa kaya pwedeng gawin? Ayaw ko pa kasi matulog. Bukod sa wala akong pasok bukas, meron kasi akong mga nadiskubre. Lalo na sa isang site. Ay, bukas ko na lang siguro isa-search lahat ng yun. Bukod sa gabi na, ano pa kaya ang pwedeng gawin? Sa totoo lang, gusto ko pa nga rin mag-search. Kasi balita ko, lahat ng mga mahal na mga technology noon, mga cellphone, mga iPad, ang baba na kasi ng value ngayong taon na to. Ay, sayang kasi gabing-gabi na. Maga na. Ito na, hahanapin ko na. Matagal ko na itong nakita. Siguro mahigit 2, 4, 5 taon na. Magda-download muna pala ako ng Google Chrome. Hay. Kung bakit kasi hindi Google Chrome ang gamit ko? Nakasanayan ko kasi ng Mozilla Firefox ang gamit ko. Ang tagal naman mag-install. Ang dami pa palang kailangan pindutin. Ayun, parang tapos na ata. Ang saya naman. Ay. Sana nandun pa, sana buhay pa yung site. Napakalalim naman ang site na ito.
Ano ba yan? Sobrang lalim. Sa palagay ko, pag pinagpatuloy ko pa ang pananaliksik, mas marami ako madidiscover. Ay, siguro pinanganak na lang talaga ako para halughugin ang buong laman ng internet. Hindi, biro lang. Nagpapatawa na naman ako. Ay, para nakalimutan ko na kasing tumawa. Sa bagay, sa panahon nga ngayon, makakatawa ka pa ba? Ay, biro lang. Ano pa kaya pwedeng hanapin? Palagay ko, kapag hinalughog ko pa ito ng hinalughog, marami pa ako makikita ang mga impormasyon. Ano pa kaya ang ibang mga impormasyon na nakita ko? Wait lang. Bakit nandito ang isang pangalan at bakit lumalabas to dito? Sandali. Matagal ko na to nakita. Pero dati, yung una ko to nakita, may nakita akong $5,000 na yun. Ay, hinahanap kaya yun? Kawawa naman. Alam mo kasi, napansin ko ngayon sa panahon ngayon, kung sino pa yung inaakala mong kakampi mo, siya pala ang may pinakamalaking tinatago. Ay, kawawa naman ang tao na niloloko ng lahat. Ay, gabi na naman pala. At ito na, isa-search ko na. Balita ko kasi, lahat ng mga mahal na mga teknolohiya noon, bumaba na ang presyo ngayon. Gusto kong maghalughog sa online. Titignan ko lamang kung totoo. Sisimulan ko na ang iPhone 4. Ang iPhone 4, naalala ko yung taong 2012. Napakamahal ng teleponong ito. Nasa 40 pataas ang presyo. Ngunit may installment din. Ngunit nakakabigla. Ngayon ay wala na siya sa 1,000. And balita ko, legit pa daw lahat to. Ibig sabihin, original. Ay, nakakagulat namang tignan. Kung makikita nyo, dati nagkakaroon lamang ng telepono ng mga ganyan ay yung mga maluluho lamang. Una ako nakahawak ng ganyan, hinihiram ko pa yun noon. Titignan ko naman ang iPhone 5. Ang iPhone 5 way back 2013, nasa 30-40 pataas din ang presyo nitong mga to. Nakakagulat ngayon kasi ang presyo nito ay wala na sa 2,000. Nakakagulat. At ngayon, sa panahon ngayon, kapag meron kang 4,000, mabibili mo na ng sabay ang iPhone 4 at iPhone 5. May sukli ka pa. Ay, kung sasabay ka talaga sa luho, walang mangyayari. Subukan ko nga hanapin ang isang iPad 2nd generation na napaka-popular nung panahon noon. Way back 2011, napakamahal ng iPad na ito. Nasa 50 pataas. 50,000 yun mahigit. Nakakagulat, wala na siya sa 3,000 ngayon. So, ibig sabihin, kapag meron kang 7,000 ngayon, mabibili mo na ng sabay-sabay ang iPhone 4, iPhone 5 at iPad. May sukli ka pa. Nakakagulat. Ay, nakakalungkot isipin. Naalala ko kasi noon, bata ako, humihiram lang kasi ako ng iPhone 4 kay tita ko yon para makapaglaro. Pero bago niya ipahiram sa akin, makakarinig muna ako ng kung ano-ano. Susungitan niya ako kasi ayaw niyang ipahiram. Mararanasan ko muna lahat. Pero dahil bata ako at kilala niya naman ako, patuloy pa rin. Naiisip ko nga ang tanga-tanga kong bata. Kasi kahit napapahiya na ako sa sarili ko, tinutuloy ko pa rin. Ay, ang dami ko na namang naaalala. Ngayon pala, gabi na naman. Ano pa kaya ang pwedeng gawin? Hay, bukod sa madilim na, tapos na rin ako mag-search. Bukas na siguro ako manonood ng K-drama. Hindi pa kasi ako tapos sa episode 4 ng Endless Love. Hay, so gusto ko kasi panoorin talaga yon. Ang dami ko pa palang kailangang halughugin sa internet. Isa na doon yung football. Hay, ang busy-busy ko talagang tao pero umiikot ang mundo ko sa internet. Sa bagay, dito ako sumasaya. At sana balang araw, dito rin ako kikita. Malay nyo, di ba? Hindi. Ang dami talaga na itutulong ng internet. Ngunit inaabuso ng ibang tao. Pero, para sa akin, napakalaking tulong ng internet. Bukod sa pag-aaral, mas marami ding impormasyon. Kasi sa panahon ngayon, parang computer na nagpapatakbo sa isang tao. Ay, napakalalim naman ang salitang iyon. Saan ko ba napupulot ang salitang iyon? Malamang sa internet din. Ay, buti na lang kontento ako sa teleponong ito. Alam nyo ba na ang iPhone 4S sa panahon ngayon,
worth it pa rin siya kung text and call, Facebook and Instagram lang ang gagawin nyo. Kung hindi kayo naglalaro, worth it pa rin ang iPhone 4S sa panahon ngayon. Kung iisipin nyo, nasa 40 pataas noon, and mabibili nyo siya nang wala na sa 1,000. Sa totoo lang, worth it pa rin siya. Gumagana pa ang Facebook na maayos, nakakapag My Day pa sa Facebook. Ay, anong taon ba kasi na-invento ang My Day sa Facebook? Naalala ko dati, status lang. Ay, napakabilis talaga ng panahon. Ano pa kaya ang pwede kong hanapin? Ang lamig-lamig dito. Ay, buti na lang talaga hindi ako sumasabay sa uso. Ang sayang tignan. Napaka-komportableng tignan. Ay, alam nyo ba? Ang ganda din ng camera nito ngayon. Ay, makauwi na nga ako. Ay, eto na naman. Napaka-weird ng ginagawa ko ngayon. Kinakausap ko kasi ang isang picture frame. Ay, kawawa ka naman. Kung hindi lang sana nalulong sa masamang bisyo ang papa mo. Panigurado ang saya-saya mo. Ang cute mo namang tignan dyan sa picture mo na yan. Nakangiti ka pa dyan. Ang laki ng ngiti mo. Ay, hindi naman sa pag-e-educate. Hindi din naman ako guro. Ang dami talagang sinisira ng droga. Ay, grabe. Hindi ko alam kung paano ka na. Nakakaawa naman. Habang pinapangmastan ko ang mga larawan mo, naniniwala ako. Meron namang ibang magmamahal sa'yo. Ay, merong mag-aaruga. Hindi naman natin pwedeng piliin kung saan ka mapupunta, di ba? Ay, napaka-weird naman kung iiyak ako sa larawan mo. Parang, di ba? Hindi naman ako perfect na tao para magsalita. Marami akong pagkakamali. Sobrang dami. Pero, habang tinitignan ko ang mga larawan mo, isa lang masasabi ko, ang dami talagang sinisira ng droga. Ay, tignan mo nga yung larawan mo na yan. Ang laki pa ng ngiti mo dyan. Matutuwa ang papa mo kapag naging achiever ka. Yun lang naman ang gusto ng mga magulang natin. Ang makatapos sa mga anak nila. Ay, andito na naman ako sa hagdanan na to. Paulit-ulit na lang ako sa sinasabi kong Jenny. Jenny ako ng Jenny. Meron na pala akong kaklase na Jenny. Ay, hindi kasi nila alam ang palabas na Autumn in My Heart o yung Endless Love. Ang pangalan kasi ng babae doon ay Jenny. Ay, kung bakit kasi luma na ang palabas na yun, subalit pinapanood ko pa rin ang paulit-ulit. Sabi ng iba kong mga kaklase, ang weird ko daw kasi daw gusto ko daw mga lumang kanta. Pero, sa opinion ko, ang mga lumang kanta naman ang napakagandang pakinggan. Lalo na yung mga pinalabas noong mga year 2000. Ay, sila ang weird. Tinatawag kasi nila akong Jejemon. Hindi ko rin alam kung ano yung Jejemon. Una ko lang din namang narinig yon year 2013. Ay, ang hili ko kasi sa mga lumang kanta, like yung mga nirelease nung 1990s. Ay, bawal ko kasing banggitin yung mga albums. Baka makapiright. Hindi, biro na, nagpapatawa na naman ako. Jenny kasi ako ng Jenny. Sa mga post ko, lagi kong binabanggit ang pangalan na Jenny. Ay, hindi kasi makarelate yung mga friend ko. Yun kasi yung pangalan ng karakter na babae dun sa palabas na Endless Love. Ay, siya yung partner ni Choi Woo-yu at yung tumanda, partner na ni Won Bin ba yun? Ay, basta si Jenny mabait. Ito na ako sa kwarto. Papakinggan ko yung isa pang kanta ng Endless Love. Meron kasi akong na-download. Apa yung Tala by Rain. Rain yung singer. Napakaganda naman ang awitin na ito. Nakaka-relax. Hi. Sa totoo lang, isa to sa pinaka-paborito ko ngayon. Subalit ni-release to nung taong 2003. Hi. Fetus pa lang ako noon. Grabe talaga. Hi. Nakaka-relax. Ang ganda naman kaya ng sound. Weird lang yung mga nagsasabi na Jejemon. Jejemon daw ako kasi gusto ko ang mga kantang luma. Nakaka-relax kayang pakinggan. Ang dami kong naiisip. Sa totoo lang, pag nakikinig ako ng kanta, nare-relax ako.
Kasi pakiramdam ko, nakaka-refresh ng utak. Mas gusto ko nga, sabi ko, ang mag-isa lamang. Yung hangin lang ng electric fan na naririnig. Mas nakakapag-isip kasi ako at nakakapag-focus sa mga review ng lessons. Andito ako sa palengke ngayon. Hi, naalala ko tuloy yung isang nagpipiling Koreano. Alam niyo ba, yung tinutukoy ko na kilala ko? Yung My Day ng Chopstick. Hi, hindi na ata pumupunta ng palengke yun. Isa na din yung sinasabi ko sa inyo na weird ang buhok. Yung ginagaya mga Koreano, subalit hindi pa rin sinisita ng mga instructors. Hi, mga buhay mayaman na kasi sila. Sa totoo lang, mas mura nga dito sa palengke na to. Hi, pag ako talaga yumaman, hindi ako mamamalengke sa mall. Bukod sa doble ang presyo kumpara sa palengke, mas fresh pa rin ang mga gulay sa palengke. Hindi naman sa dinedegrade ko, subalit ako'y nasa practical lamang. Ay, nasa trip pa rin nila yon. Sa bagay may benepisyo sa mall. Kapag kasi nasa mall ka namili, aircon, at hindi ka mahihirapang makipagsiksikan. Pero ako, gusto ko pa rin talaga ang fishball at kikiam. Hay, naalala ko na naman talaga yung isa nagpipiling Koreano na puro sushi na lang ang kinakain. Sa totoo lang, hindi nakakabusog ang sushi. Yung last ako na kumain ng sushi, isang subuan ko lang. Subalit bata pa ako nun. Mas na-attract pa rin ako sa pagkain ng fishball at kikiam. Sa totoo lang, bukod sa mura, ay iba ang sarap. Hindi ko alam kung ang nagpapasarap ba yung mantika sa daan. Hay, kung totoosin, dapat siguro maging aware ako. Pero sa totoo lang, mas masarap to. Naikukumpara ko lamang ang mga sinasabi ko doon sa tinutukoy ko sa inyo nagpipiling Koreano. Yung tipong, ay, puro sushi at kimbap lang kinakain. Sa totoo lang, mahal kasi. Practical kasi akong tao. Ay, yung 6 na piraso, sobrang mahal na. Sa totoo lang, hindi kasi ako nabubusog pag kinukunti-kunti ko, kinakagat-kagat ko ang pagkain, kaya sinusubo ko yun ng minsanan. Ay, so ibig sabihin ng 6 na sushi ay 6 na lunok ko lamang? Tama. Ay, hindi naman sa pagiging matakaw, pero mas masarap pa rin talaga to. Dahil sa opinion ko, ang kaibahan nga lamang, sa daan to binibenta, mainit, pero masarap. Hay, ang weird ko talaga, totoo yung sinasabi ng ibang mga tao. Subalit, ano nga naman magagawa nila kung ito ang gusto ko? Hay, o nga naman, kanya-kanyang trip. Ang trip ko kasi, ito ang gusto ko. Kainan na pala. Hay, tanghalian na. Naalala ko na naman tuloy yung isa nagpipiling Koreano, paulit-ulit na lang ako. Naalala ko kasi ang lunch niya sa school. Grabe. Sushi. Sino nga ba naman na mabubusog sa sushi? 6 na piraso. Yun na nga, naalala ko. Nakakabusog ba yun bilang lunch? Sa totoo lang, ano kayang problema? Hindi ko na rin alam ang nangyayari. Bakit pa kasi nauso mga Koreans na isinasa buhay ng iba kong kakilala? Hay, wala namang kailangan magbago. O sakaling ganito man o ganyan ang kakalabasan, hindi naman natin hawak ang kapalaran natin. Maaari ba nating masasabi na, ito pala. Ay, pero wala namang kailangan magbago. Yung ibang mayayaman nga, sinasanay pa sa pagiging humble na buhay. Ay, ano bang masama sa mga dating pagkain? Sa kinagisa na pagkain, ano yon porket ginagaya ng mga Koreans is magla-lunch ka na rin ng sushi. Mas masarap pa rin ang sinigang. Walang tatalo sa sinigang. Sinigang na pork sinigang. Ay, mula pagkabata, ito ang paborito ko. Sa totoo lang, lumiligaya ako pag kinakain ko to. Ang sarap kasi, isama mo pa yung mga pritong isda at kamatis. Kahit sa totoong buhay, ito talaga ang mga paborito ko. Bukod sa mura, masarap at mas nakakabusog pa. Pero gusto ko rin naman ang sushi, gusto ko ang lasa. Pero para sa akin, pang merienda lang kasi yun. Ay, seryoso ako. Ginawa, para sa akin, pang merienda lang yun. Bukod sa isang subuan ko lang, medyo mahal din kasi. And parang mas nakakabusog pa rin talaga yung mga pagkain na kinagisnan natin. Hi, wala na naman masyadong ganap sa buhay ko. Ano ba yan? Sa tagal ba naman ng linggo ang lumipas? Ngayon lang ulit nakalabas ang bagong episode. Hi, wala kasi masyadong ganap. Grabe naman kung paulit-ulit na lang, di ba? Papahabain ko lang ang episode para lang sa isang paulit-ulit. Syempre hindi. Ayan, hindi ko alam kung umiibig na ba ako. Meron kasi akong crush. Hi, paano ko kaya may paparating o may pagmamalaki na crush ko siya nang hindi niya nalalaman?
Nakakahiya naman kasi kung malaman ng crush mo na crush mo siya, di ba? Isa kasi sa naisip kong paraan last year, magbanggit ng maraming pangalan ng tao para malito sila. Pero hindi ko babanggitin ang totoong pangalan ng crush ko. Ay, nakakakilig talaga. Hindi ko alam. Ay, nag-iisip na kasi ako ng team song na ako lang ang nakakaalam. Ang weird nga ng iba kong mga kaklase kasi yung mga crush nila, naka 2x2 picture tapos nakalagay sa ID. Buti na lang sa akin, may naisip ako. USB ang nilagay ko para lahat. Sa bagay mula pagkabata, ang hilig ko na talaga mang-stalk or mag-search ng kung sino-sino. Naalala ko nga nung elementary ako. Ay, inisa-isa kong i-stalk yung mga teacher ko. Tinitignan ko lang kasi yung mga timeline nila. Tapos yung iba kong kaklase. Pero ngayong college na ako, sa palagay ko nag-iba na. Iba na kasi ang ini-stalk ko. Yung halo ko na, ay, nauutal-utal na ako. Ano ba yan? Yung pang-i-stalk ko kasi may halo ng kilig. Ano pa kaya ang ano ko? Nakakainis naman, hindi pa ako nag-add friend. Hi. Kung bakit kasi nakalock ang account niya. Biro lang. Nag-add friend na kasi din ako. Siyempre, naglakas loob na ako. Siguro, dami ko rin kasing nagawang mixed signals. Mixed signals yun yung pampalito lang, ganun. Kunwari, ganito, ganyan. Para hindi malaman ng crush mo na crush mo siya. Ang awkward naman kasi pag nalaman agad, di ba? Halimbawa, may crush ka, tapos nalaman niya. Ang awkward naman ang pakiramdam na ganun. Di ba? Ay. Kaya gumawa ka ng mga mixed signals ko. 6 na tao ba naman ang binanggit ko na crush ko. Pero, ginagawa ko lang kasi biro-biro salitang crush. Hindi ko naman inaakala na may magkakaroon pala ako ng totoong crush talaga. Kung bakit kasi ganito pa ang pakiramdam. Ay, kakatapos ko lang din kasi manood ng K-drama ni Kyungsu. Yung may annoying brother. Ay, yung story kasi na yun, matagal na hindi nag-unite sila magkapatid. Basta si Kyungsu yung main character doon. Ay, basa na lang ako ng libro. Ano ba kasi libro to? Ay, Islam book ko nga pala to. Ay, sino ba kasi nagpauso ng Islam book? Masyado ba makaluma? Well, para sa akin, hindi naman. Bakit ko pala nabanggit ang salitang well? Napapa-English na tuloy ako. Ay, iba talaga ang nadadala ng pagmamahal. Bigla na lang ako napapa-English. Bakit kaya ganun, no? Ako kasi nag-enjoy ako kapag gumagawa ako ng maraming design. Dinidesignan ko ang papel. Naalala ko nung elementary ako, gumagawa ako ng mga sulat-sulat din, pero hindi ganito. Tapos, gagawa ko ng design, gupit-gupit ng karton, ganon. Pero ngayon, di ba na? Kasi nga may halo ng kakaiba. Ano ba yan? Ay, hindi ako pwede mawala sa script na to. Kinikilig na ako, hindi nakakatuwa. Ay, ano pa kaya? Bukod sa pagsasalita mag-isa dito sa loob ng library. Ano ba kasing klase tong library na to? Napakaluma ng mga libro. Ay, ano pa kaya? Isa kasi sa maganda mag-design. Itutuloy ko na lang pag-stalk. Pagod na ako magbasa sa library. Ay. Nagsisimula pala sa letter L ang pangalan ng isang iyang kapatid. Hindi ko pwedeng banggitin. Ay. Dalawa lang pala silang magkapatid. Ay, napakagandang pangalan naman ng kapatid niyang babae. 2 lang pala sila magkapatid. Isa siyang lalaki at yung kapatid niyang babae. Ay, napakagandang pangalan naman ayan. Pwede ko kayang banggitin? Baka may makarinig sa akin dito sa hagdanan. Ay, ano ba to? Sige, wag ko na lang muna banggitin. Scroll ko na lang muna para mapuzzle kayo. Abangan nyo to hanggang episode 20. Diba? Ganun talaga. Ay, bukod sa stress ako sa school. Ay, ano pa kaya? Nabubuo kasi ang araw ko kung nababasa ko ang pangalan niya na nag-view sa mga Facebook My Day ko. Uy. Ay, iniiwasan ko mawala sa karakter.
kapag ito kasi voice over na to, hindi pwede tong i-cut. Ay, grabe talaga. Ano pa kaya ang pwede ko makita? Bukod sa pag-collage yung mga picture niya at pagsisave. Oo nga pala, meron pala ako na-download sa Google kung saan pwede mong i-edit yung song. Pwede mo lagyan ng pictures. Nilalagyan ko kasi ang picture niya. Tapos pinapalitan ko na yung artist para makategorize sa pangalan niya. Ay, ayaw ko talaga magalaw ang cellphone ko ng kahit na sino. Makikita kasi lahat yun. Sa bagay, ano nga naman ang masama kung malaman nila? Hindi ba dapat proud ka sa crush mo? Ay, ako kasi proud ako na ipagsigawan siya. Pero nahihiya kasi ako baka malaman niya. Ang awkward naman kasi, di ba? Gusto ko siya ipagmalaki bilang crush ko. Kaso, syempre nakakahiya. Baka mamaya sabihin, grabe ako. Ay, grabe talaga. Ito na siguro ang dala ng panonood ko ng mga K-drama. Ang last ko na napanood na K-drama, yung Endless Love. Ay, ano kaya kung mag-painting na rin ako? Sa totoo lang, may hobby kasi ako na pag-paint. Gusto ko siyang i-paint. Ay, ang drama ko talaga. Hindi ko tuloy alam kung mahilig ba siya sa mga old song, pero pakiramdam ko hindi. Ano kaya magandang kanta? Ay, puno ang langit ng bituin. Hindi, joke lang. Masyado naman yun. Ano pa kaya ang pwede kong kantahin? Yung kanta na lang kaya ni Reb dun sa Stuck on You BL series. Sabi nila, tayo ay kaka... Diba? Baka bigla ako mawala sa karakter eh. Ay, siguro sa susunod na kabanata ng storya na to, panigurado meron na akong nickname. Ay, hindi kasi ako makaget over doon sa napanood kong BL series, si Reb. Tawagin nila lang kaya akong Reb, di ba? Masdan mo ang ngiti sa lahat.